PhilHealth. Pati ang mga senador at congressman sa BICAM, utang ina nyo rin. Bakit putang ina yung PhilHealth? Ayan o, tingnan ninyo kung magkano gastos nila sa Christmas party at saka sa 30th anniversary nila. 138 million. Pera ng manggagawa yan. Pera ng mga contributors yan ng PhilHealth. Ano yung mga gusto nilang pagkagastosan? Ayan o, putang ina, coffee table book. O, gusto nilang magkaroon ng mga anniversary logo display. O, special token para sa mga empleyado daw nila. Tumbler, shirt, jacket, button, tote bag. Ito na, merong lumalabas na pagkakautang. Napapaisip tuloy ako. Kahit kayo, imagine nyo, saan napupunta yung binabayad ng taong bayan? Yung mga miyembro. Hindi ho biro yung 900, 1,000 kada buwan na natatapya sa sweldo ng taong bayan na miyembro ng PhilHealth. Diba? Ilan ho ang miyembro ng PhilHealth? At may pondo pang binibigay noon. Last year. 2023, meron pang pondo. Diba? Kaya nga, ang nakapagtaka, kung sinasabi ni doktora na may utang, bakit kinuha yung almost 60 million at hindi binayad sa pagkakautang? Sa nabali kung walang pera ang gobyerno, napakaraming pera ng gobyerno. Saan yung inilipat? Yan. Akap. Yan 26 billion, naghati pa kayo mga senador at saka congressman. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ay grabe no. Ano ba? Pinagluloko na ba tayo mga kasama? Noong una, binawasan ng pondo. Ngayon naman, pondo ng PhilHealth ito ang pag-uusap dito ay pondo ng PhilHealth. Ngayon naman, may utang na naman daw, di umano ang PhilHealth. Ano ba talaga ang totoo? Ngayon, ang sister dito, bakit may mga gantong usapin na naman? Kaya galit na ho ang ating taong bayan. Parang pinaglalaroan na lang tayo. Pinaglalaroan na lang ho ang miyembro ng PhilHealth na nagbabayad ng premium. Ano bang sabi dito? Matapos tanggalan ng budget, Doktora Padilla nagsalita na. PhilHealth may utang na 1.25 trillion. Aba. Tinanggalan nyo ng budget, may utang pa pala. Naku po, ano kayang usapin dito Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, isang like, isang share, good sa po tayo dyan. Kaya like nyo yung video at share. Ano bang pag-uusapan natin dito, Chinadora? Pwede mo ikwento sa atin kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan namin malaman, Pasok. Huwag niyong lokohin ng tao, lubog sa utang ang gobyerno. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsalita na at isiniwalat pa ng BHW Party List Doctor na si Mangita Padilla ang lahat ng baho ng PhilHealth matapos ang kontrobersyang kinakaharap nito nang i-zero budget sila ng Kongreso at ng Senado para sa 2025 fiscal year budget. Hindi na nakakibo at nalula na lamang ang taong bayan sa tila pagkakautang ng ahensya sa bawat mamamayan, maging sa mga ospital na kailangan nilang bayaran. Hindi man diretsang pinangalanan, ngunit sa pulat mukhang nakalampag pangaraw dito si Senator Grace Poe matapos ang tila pagtayo nito at panindigang dapat lang raw i-zero budget ang ahensya dahil mayroong 600 billion pesos reserve fund ito na dapat raw gamitin para sa maraming Pilipino. Nakalang ho ako yung naguguluhan. Paano ho nagkaroon ng utang saan dinadala yung binabayad ng premium ng mga taong bayan? Buwan-buwan ho ay nagbabayad ang ating kababayan dito. Bakit nagkakaroon pa ng mga ganitong bagay? Yun lang ang katanungan natin. At ang mga nagko-comment dito. Tuloy mo Robin para malaman natin mga kababayan kung ano yung mga ano ba yung mga talagang katotohanan. Kasi mayroong mga pag-uusap, bakit binawasan? Bakit hindi binigyan ng subsidiya? At ito may lumalabas na utang na naman. Ano?
Anak ng tipaklong utang na loob naman talaga. O, tuloy! Ngunit ang hindi raw alam ng senadora at ng ilang pang miyembro ng Kongreso, lubog sa utang ang PhilHealth. At Naku. ayon mismo kay Doktora Padilla, may pagkakautang ang ahensya ng mahigit kumulang sa 1.25 not billion but Grabe, billion no? pesos sa mga ospital, pribado man o pampubliko. Grabe. Big PhilHealth deficit ay makikita raw mismo sa overall findings ng Commission on Audit, pagpapatunay na hindi sobra ang pondo ng ahensya, sa katunayay lubog pa raw ito sa utang. Kaya't nararapat lamang raw na ibalik ang pondong naaayon para dito, lalo na ang subsidiya para sa maraming Pilipino, dahil kung tutusin, tila mga politiko na lamang raw muli ang makikinabang. Tama. Yung pisong pondong inilaan sana sa pangkalusugan ng mga Pilipino, hindi yung tila dahil lamang sa mga politikong may ambisyong manatili sa pwesto. Gagamitin ang pondo para sa kanilang nalalapit na halalan. Ayan na. Panoorin ang Ayan na sinasabi natin mga kasama eh. Oo. Parang uma-agree ako sa sinasabi ni Chico Dora na gagamitin sa politika sa darating na eleksyon. O, di nga, nagsisimula na eh. Diba? O, meron na silang mga paliman-liman-libo, may bugas, o may makaril. Marami ho silang pinamimigay ngayon. Pero marunong na ho ang ating kababayan. Dahil sa turo din yan ni Tatay Digong, tanggapin nyo. Sa turo din ni Ate Sara yan, tanggapin nyo. Kasi pera nyo yan, pera ng taong bayan yan eh. Pero, syempre, alam nyo kung sino yung mga trapo. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, lagi kong binabanggit, no? Sa darating na Mayo, huwag nyo kakalimutan ng PDP line. At yung party list na Duterte party list, Panaw party list, at yung party list ni Senador Marcoleta. PDP laban, PDP line, solid, huwag kayo magtatapon, lahat yun. Siyam lang po yun eh. Diba? O, kulang pa ng 3. Pero huwag kayong maglalagay ng mga, yung mga traidor. Alam niyo yung mga traidor na tao? O yung kumampi dati, tapos ngayon umalis. Ayun ang traidor. Kilala niyo ho ba yun? Huwag niyo hong ipapasok yun kasi panggulo lang yun. Tapos, ano pa? Sa Maynila, may pasok na natin Yorme, magmula sa congressman, mayor, vice mayor, at konsehal. Si solid yun para wala tayong pag-usapan dyan. Lahat yan, alam nyo ba si Yorme, malaking tulong yan kay Tatay Digong. Andyan pa si Ate Moca. Diba? Ano sila ni Tatay Digong? Solid na magka-tandem sila dati. Diba? Naalala nyo. Susuportahan din ni Tatay Digong yan. Kaya, eto na, ibalik natin kay Chica Dora. Ano ba yung utang na yan? Paalam mo sa amin Doktora Padilla. Pasok. Magandang araw sa inyo lahat. Andito ako sa clinic, no? Bagamat busy tayong lahat, diba? Kasi magpapasko na, namimili ng mga regalo, nagpaplano, nagbabudget kasi maraming gastos. Kailangan akong sabihin sa inyong napakahalaga, medyo nakakabahala at nalulungkot kami, no, sa nangyayari. So, andito na naman tayo sa budget, no? Sa budget hearings, sa bicameral, no? Mag-uusap ngayon ang Senado at Kongreso. Alam nyo ba, tinapyas na naman nila ang budget ng PhilHealth. Ang hinihingi ng PhilHealth ay 150 billion para ito sa pagtugon sa mga premiums ng mga senior, ng mga PWD na walang kakayanan magtrabaho, ng mga indigent o mahihirap na pasyente na walang kakayanan magbayad ng premiums. Ito yung mga tinatawag na indirect contributors. Kami, yung mga nagtatrabaho, professional, self-paying, yung mga manggagawa, yung mga empleyado, tayo yung direct. Tayo naman nagbabayad ng premiums natin buwan-buwan. Imbes na ibigay ng Kongreso at Senado yung hinihingi ng PhilHealth na 150 billion para sa 25 million na mga taong ganito, no, na kailangan magtulungan sa kontribusyon para sa kalusugan, tilapyas, 1/3 na lang ang nilagay sa budget. At ngayon, magdi-deliberate na naman sila. Kaya kami, yung mga nagpetisyon
para huwag ilipat ang pondo ng PhilHealth, kami naman ngayon ay nagpipetisyon na naman, no, sa Kongreso at Senado na huwag nilang gawin ito sa PhilHealth. Sabi nila, sobra-sobra daw ang pondo ng PhilHealth. Hindi ho sobra. Kulang na kulang. Meron na kaming ebidensya. Alam niyo ho, natuklasan namin sa kanilang financial statement na audited ng COA. As of 2024, March, meron silang deficit ng 1.25 trillion pesos. Ang tawag nila dito sa deficit na to ay insurance contract liabilities. Anong ibig sabihin ng insurance contract liabilities? Ito yung mga babayarin sana, o bayarin, o kailangan bayaran ng PhilHealth either sa mga nakalipas na mga na reimbursements or ngayon, reimbursements ngayon, or sa mga hinaharap na reimbursements na kailangan gawin sa mga proyekto. 1.3 ang hindi nila mababayaran o hindi nila nabayaran. Kaya pala tayo pang ospital na hindi nababayaran. Ito ang tanong, ha? Ano ba talaga ang totoo? Hindi po natin alam, ha, kung ano yung, sino yung nagsasabi ng totoo dito, eh. Oo. Isang malaking palaisipan ho sa atin. Oo, bakit ngayon lang ho ito ginawa? Oo, bakit kasi, may nabulgar kasi na may 600 billion, eh. Na savings. 'Di ba? Meron hong nabulgar dito, eh. Bakit hindi nila binanggit ito noon na meron palang pagkakautang ang PhilHealth? 'Di ba? Isipin nyo, oo, kung maayos ang pagpapatakbo, pamamalakad ng PhilHealth na yan, bakit hindi nila binabayaran yung mga ospital na may billing pala sila? Ayon niya sa video, mga kasama. 'Di ba? Hindi ko lang makuha yung pinakapunto rito, eh. Bakit lumalabas na may pagkakautang pala ang PhilHealth? Isipin nyo, 'di ba? May pondo, may savings sa 600 billion. Binawasan ng pondo ng PhilHealth ng tinapyasan. I mean, kinuha yung almost 60 million transfer sa National Treasury. At eto na, merong lumalabas na pagkakautang. Napapaisip tuloy ako. Kahit kayo, imagine nyo, saan napupunta yung binabayad ng taong bayan? Yung mga miyembro. Hindi ho biro yung 900, 1,000 kada buwan na natatapya sa sweldo ng taong bayan na miyembro ng PhilHealth. Diba? Ilan ho ang miyembro ng PhilHealth? At may pondo pang binibigay noon. Last year. 2023, meron pang pondo. Diba? Kaya nga, ang nakakapagtaka, kung sinasabi ni Doktora na may utang, bakit kinuha yung almost 60 million at hindi binayad sa pagkakautang? Sana pupunta ito. Yung binabayad ng mga tao, sana pupunta. Diba? May utang pala, hindi nyo binabayad. Ano ba talaga ang totoo dito sa istorya na to, sa video na ito? Oo. Hindi ko, ewan ko lang mga kasama, ako ho ay hindi ako, opinion ko lang to. Ito yung usapin na parang malabo pa sa malabo na magkakautang ka. Ilang taon kayo nagpapatakbo, ilang taon na ang PhilHealth, tapos ganyan may utang na 1.25 trillion. Sabi ni Doktora na maraming kailangan pa raw bayaran na mga ospital. Bakit hindi binayaran nung etong mga nakaupo na to? At ngayon papapaabutin, ngayong buwan, ngayong taon, yung sasabihin na may utang kayo. Utang ang PhilHealth. Diba? Hindi ako. Opinion ko lang naman ito. Hindi ako. Sa pananaw ko, parang may malaking laro na naman ang mangyayari dito, eh. Diba? May malaking laro na mangyayari dito. Hindi ako against sa sinasabi ni ate. Hindi rin ako pabor sa sinasabi niya. Opinion ko lang ho dito, merong mangyayaring malaking rito. May pondo, savings, sinabi. 600 billion. Tapos, ito lalabas ngayon, may utang na 1.25 trillion. Ano to? Panibagong drama na naman ito, kuya.
Di ba? Baka naman pag sinabi na naman, sige, napatunayan nga, may utang ho eh. Ha? May utang. Kailangan yung bayaran, kukunin natin 600 billion. Di ba? Kayo, isipin nyo mabuti. I-analyze nyo lang yung mga bagay-bagay. Una, may pondo, hindi pa pumuputok itong zero budget, di ba? Zero budget. Hindi ko alam kung laro o talagang script o talagang ganito yung gusto nilang mangyari. May budget, ha? Hindi pa sinasabi na zero budget, ha? Wala pang yung BICAM. Ngayon, ang usapin noon, kinuha yung pondo. 90 billion, yung almost 60 million, 90 million, yung almost 60 million, napunta sa National Treasury. Kinuha. Dahil daw, sobra-sobra daw yung budget sobra-sobra daw po yung pera ng PhilHealth. Sobra-sobra daw po yung pera ng PhilHealth. Meron daw nakatagong 600 billion. Isipin nyo Ito 600 billion, ngayon meron namang lumalabas na may utang ang PhilHealth na 1.25 trillion. Ano mangyayari doon sa savings sa 600 million? Yun lang po ang ating katanungan. At nagtatanong din si Mark Jester. Bakit nga ganun, Kuya Goods? Hindi ko rin alam. Bakit meron na mga ganito? Kaya ang isang kababayan natin ay naaasar na mamaya sa dulo ng ating video. Nagmumura na ho siya. Galit na galit siya. Anak ng tipaklong. Kahit hindi ho ako makapaniwala dito sa nabalitaan ko kay Chikadora at dito sa nagsalita ngayon na may utang. Tuloy natin para maganda-ganda maintindihan natin. At ito pala ang dahilan kung bakit itong inaasam natin na konsulta package na pinag-uusapan natin na nasa website ng PhilHealth na binibida nila, na sinasabi nila lahat tayo, at talagang tama, lahat tayo ay may karapatan ng isang free check-up every year kung kailangan. Every year at least one, at most one, na libre, outpatient, na may mga libreng test, 32 na maintenance medicines, andun. Tapos ang dami dahil mga consulta center, may mga private, may mga public. Kaya pala, nung in-announce ko itong consulta package na marami hindi nakakaalam, ang dami mga kababayan natin ang pumunta, nag-register. Iba tinatanggap, iba sinasabi, ayaw namin kasi hindi namin alam kung babayaran kami. Iba naman pumunta sa mga public consulta centers. Sinabihan sila, walang pondo, walang pera, walang gamot, lahat wala. Kaya nakakadisaya. Ang sakit-sakit ng damdamin namin, ang dami nagsumbong sa akin. Walang pondo. Hindi talaga pinondohan ng tama. Nilagay nila doon sa insurance, nilagay nila doon sa insurance contract liability. 1.2 trillion. So, nung sinabi ng Department of Finance na may excess ang PhilHealth, hindi kasama itong liability. May excess sila na konting-konti. Ang excess ng PhilHealth ay konting-konti. So, nung sinabi ng Department of Finance na may sobrang PhilHealth, wala. Tapos ngayon, ayan, kita nyo nabanggit ni Doktora dito, hindi pala sinama. Pero, kinuha nila yung ilang milyon sa PhilHealth. Isipin nyo kung hindi ko kakampihan si Doktora, hindi ako ang hirap kasi, 'di ba? Mahirap. Hindi ko sinasabing mali si Doktora. Wala akong sinasabing kahit kayo hindi niyo pwedeng sabihin na mali si Doktora. Kasi meron siyang nalalaman Pero ang sisteron baka na naman itong nakaupo ngayon dahil nga merong 60 billion na savings, di umano. Baka ibayad dito sa 1.25 trillion na pagkakautang. 'Di ba? Pero okay pa rin yung parang may binabanggit si Doktora dito Meron siyang alam. Sabihin natin tama yung sinasabi niya. Okay, sabihin natin totoo yung sinasabi niya. Ano naman ang mangyayari sa 600 billion? Sige, isipin nyo.
Kasi nga yung 60 million doon sa 90 million dapat na kukunin lahat, nakuha na yung 60 million. O ngayon, meron na silang may paandar kasi. May paandar na may utang eh. Siyempre maniningil yan mga kasama. Hindi pwedeng hindi mo bayaran yan eh. Pero naibulgar na nila yung 600 million na savings. 'Di ba? Pero salamat pa rin doktora at nabulgar mo na may utang pala ang PhilHealth. Ngayon, sino dapat ang managot dito? Yan ang tanong. Kasi mga kasama, ibang klaseng usapin na to. 'Di ba? Sila ang nakaupo, dapat sinaayos nila kung ano yung dapat isaayos. Tapos ngayon papalabasin nila na may utang pa. Di wala na yung 600 billion. Mawawala na yun. Magiging zero na lang yun. Kasi ibabayad yun, malamang eh. Diba? Kung totoo man may utang. Hindi ko kine-question dito. Hindi ko sinasabing mali si doktora. Mabuti nga yun na nasabi niya na may pagkakautang eh. Ngayon, ang point dito, pagdating sa dulo, yung 600 billion, yun ang magiging TY dito, mga kasama. Yun ang magiging TY dito. Yun lang ang opinion ko. Tayo nagre-reaction lang naman. Wala namang masama sa reaction, di ba? Hindi mali si doktora. Hindi ko rin sinasabing tama siya. No? Kasi, wala pang nagsasabi na nasa taas, na nagpapatunay na meron talagang pagkakautang na ganyang kalaki. Kaya ito si Kuya, galit na galit. Kuya, pwede mo ba sabihin sa amin? Tuloy pa ba natin kay doktora? Sige, tuloy pa natin. Para malaman nyo pa at malaman natin kung ano talaga yung utang ng PhilHealth. Tinapyas pa ng Kongreso at Senado, may balak pa silang tapyasin yung pondo na ibibigay sa PhilHealth. Talaga bang ito ang layunin ng gobyernong ito na tanggapin may punto siya, no? Kasi kung talagang may problema ang PhilHealth at talagang may problema sa pamamalakad, tama, sa pamamalakad. Ang PhilHealth to, given na, parang ang PhilHealth sa tingin ko kung maayos ang pamamalakad ng PhilHealth, walang mali sa PhilHealth. 'Di ba? Kung ginagamit ng tama yung binabayad ng premium ng taong bayan, ng mga miyembro nito, wala hong problema si PhilHealth. Nagkakaroon lang ng problema sa PhilHealth dahil dito sa mga dorobo, at magnanakaw daw, di umano, na nakaopesto. 'Di ba? Ngayon, kung eto asiste, sasabihin ko naman ulit ito, kung may utang ho ang PhilHealth, salamat at binulgar ni doktora. 'Di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, kawawa na naman yung 600 billion. 600 billion, sorry. Kawawa na naman yun. Mawawalang saysay na naman yung savings na yun. Baka mamaya, sa dulo ng istorya ng pelikula, siningil na ho yung 600 billion. At ibabayad na sa pagkakautang daw di umano. Kaya mga kasama kaya sabi ko sa inyo, lagi kayong aantabay sa mga video, reaction video, para naliliwanagan tayo. Di ba? Kasi hindi ko sinabing mali si doktora, hindi ko rin sinabing tama. Ang siste lang dito, ano mangyayari sa 600 billion kung sisingilin ng pagkakautang daw, di umano. Kaya naman si Kuya, galit na galit eh. Kuya, pasok mo na. Ng PhilHealth, pati ang mga senador at congressman sa BICAM, utang ina nyo rin. Bakit putang ina yung PhilHealth? Ayan tingnan ninyo kung magkano gastos nila sa Christmas party at saka sa 30th anniversary nila. 138 million. Pera ng manggagawa yan. Pera ng mga contributors yan ng PhilHealth. Ano yung mga gusto nilang pagkagastosan? Ayan putang ina, coffee table book. Gusto nilang magkaroon ng mga anniversary logo display. Special token para sa mga empleyado daw nila. Tumbler, shirt, jacket, button, tote bag. Meron pang... Yan ang sinasabi natin. Kung maayos sana ang nagpapalakad ng PhilHealth, walang problema si PhilHealth. Di ba? Kung gagamitin sa tama at ibibigay sa taong bayan ng tama, okay si PhilHealth. Kaso nga lang, nagkakaroon ng hokus-pokus daw di umano eh. Sabi ni James dito. Di ba? Ayun sinyo, bigay nyo sa taong bayan. Pera ng taong bayan yan eh.
Huwag niyong pag-interesan. Pinapasahod na kayo. Oo, niloloko niyo pa yung taong bayan. Diba? O, tuloy mo, kuya. Ang anniversary shirt, rep magnet, cut sa bag. So, tapos meron Rep pa silang magnet? sports shoes sa 32 million. Ilang milyon niyang hayop na yan? Pera namin yan. Kundi ba naman talaga makakapal ang mga mukha ninyo? Ano na naman kaputang inahan ang ginawa ng mga magagaling yung senador at saka congressman. Ayan, tingnan ninyo. Tinanggalan ng budget yung PhilHealth, no? Wala na yung government subsidy na tinatawag sa Universal Healthcare Law. Ayan, oh, PhilHealth. Ayan, oh, blanco. Zero. Putang ina. Ano depensa ng mga senador at congressman? Meron daw naman kasing 600 billion na reserve fund ang PhilHealth. Oh, di ba? Merong 600 billion. Ulitin natin ng konti, para malinaw. Blanco. Zero. Putang ina. Ano depensa ng mga senador at congressman? Meron daw naman kasing 600 billion na reserve fund ang PhilHealth. Yun nga, kuya. Oo, nakapag-savings ng 600 billion. Tapos meron lumalabas na balita na meron daw utang na 1.25 trillion. Yun, doon ako napapa-question. 'Di ba? Bakit ngayon lang lumabas yung utang na yan? Utang na loob. Paano kung maningil yan? Ano mangyayari? Zero, 600 billion. Wala. Ano nangyari? Napaghatian na daw, di umano. Analyze lang, Napakasimple. Hindi ko masabi kung isang strategy ito, mga kasama. Diba? Hindi ko rin masabi kung totoo yung sinasabi ni ate. Ayoko rin pangunahan yung ano man yung gusto niyang sabihin. Ina-analyze ko lang mabuti. Kaya kayo, i-analyze nyo rin mabuti kung saan mapupunta nga yung 600 billion na savings ng PhilHealth dito. Pagdating ng singilan. Tuloy natin. Mga bobot tanga pala kayo Reserve fund, syempre, kailangan ng pondo na yun na nakareserba para doon sa mga extraordinary na mga sakit. At saka kapag baka mamaya biglang magkaroon ulit ng pandemic, kailangan yon ng mga lahat ng manggagawang Pilipino. At isa pa, sabi ng Universal Healthcare Law, dapat ang gobyerno may subsidy dyan sa PhilHealth. Bakit? Kasi doon sa Universal Healthcare Law, kinover lahat ng PhilHealth ng batas para pati yung mga hindi nagko-contribute pwedeng maka-avail ng mga PhilHealth na benepisyo. Yun. Sino nga yung pagsha-shoulderin nyo yan? Ito yung mga contributors ng mga manggagawa. Ito ang question, kuya. Oo. Bakit hindi sinasabi sa taong bayan, kahit hindi ka pala member ng PhilHealth, cover ka pala. Ayon sa Universal Health Law, Health tuloy, health. It hurts. Diba? Ma-hurts ka talaga pag ganito ang naririnig mo. Sino ba naman may gusto na ikaw ay isang miyembro ng PhilHealth na buwan-buwan tinatapesan ng kumpanya mo para ibayad dito sa PhilHealth na akala mo makakatulong sa'yo pagdating ng pangangailangan mo sa mga medical, hindi pala Parang mauubos din yung 600 billion Di umano. Dahil nga, may utang daw, di umano, na 1.25 trillion. Oh my gulay! Ano na nangyari sa mundo? Diretso mo, kuya. Wala nang contribution ng gobyerno. Kami-kami na lang to. Sa nabali kung walang pera ang gobyerno napakaraming pera ng gobyerno. Saan nyo inilipat? Yan. Akap. Yan 26 billion, naghati pa kayo mga senador at saka congressman. Ayuda na naman kasi eleksyon. Nung patinanggalan nila, ayan DepEd, 12 billion. CHED, 30 billion. Free college support, 3 billion. DSWD, 96 billion. What? Tapos yung PhilHealth, tinanggal yung 74.4 billion. Yan Grabe. lahat yung mga tinanggal ng mga senador at congressman dahil hindi daw nila prioridad yung mga departamentong yan, edukasyon, kalusugan. Nilagay ng mga magagaling na senador at congressman yung mga pondong nawala. Ayan DPWH, dinagdagan ng 288 billion. Pero 1.1 trillion yan DPWH. Alam naman natin kung saan lahat napupunta yan
Congress, sa sarili nilang pera, dinagdagan nila ng 18.8 billion. DPWH. Alam naman natin na wala namang flood control project. Alam naman natin na nabangga ng barko. Alam din natin, yung Bicol ay wala rin. Ano nangyari sa pera? Ubos, tinangay na ng hangin. Ika nga sa tinangay na ng hangin. Ano nangyayari sa bansang Pilipinas? Nagkautang-utang. Hindi pa na kontento, nagbenta pa. Hindi pa na kontento, nag-utang. Ito, kinuha yung pondo ng PhilHealth. Kinuha yung akap pa more. Ano bang nagagawa ng akap, sabi? Nako po. Akap dito, akap doon, bigay dito, bigay doon. Pagdating ng, wala na. Wala na ang pondo. Nasa bulsan na. Nino? Sino man yung mga matatakaw na bakulaw, baka nandun nga ang hinahanap yung pondo. Tuloy! National Defense, 8.9 billion. Mga state universities, ito, medyo pwede pa to, 7.2 billion dinagdag sa mga state universities. Pero yung Office of the President, dinagdagan pa nila ng 5.4 billion pesos. Sa dinami ng senador at sa congressman na umattend yung BICAM na yan para aprobahan yung budget na yan, si Bato de la Rosa, Risa Ontiveros at Mig Subiri ang hindi pumirma dyan sa BICAM na yan, sa budget na yan. Tapos si Bongo, hindi siya umattend. Sige nga, sinong hindi mapapaputang ina dyan sa nangyayari na yan sa budget ng bansa natin? Kung hahayaan na lang rin pala tayo ng gobyerno na tayong mga manggagawa ang mag-shoulder ng PhilHealth na yan, mas mabuti pa, wag na tayo lahat magsibaya. Total, yung gobyerno, ayaw niyang ibigay yung subsidy na nasa batas na dapat niya ibigay dyan sa PhilHealth. So, yan mga kasama naintindihan nyo na kung ano rin yung sinabi ni Kuya. Kaya, siya'y napapa-PI, Sino man hindi mapapa-PI, gantong balita maririnig nyo. Ulitin natin, hindi tayo, anong tawag doon? Hindi ko kini-question si ate, bakit ganon, na merong biglang balita na ganon. At hindi rin naman tayo, pumapanig, Pero ang question ko lang dito, kung may totoong utang, yung 600 billion po, mawawala ng saysayan. Yan po ang mangyayari dito. Kung sakasakali, Pero, sabi ko nga sa inyo, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-like and share, At siyempre, huwag kayong pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan, Hanggang sa muli, bye-bye!